Taglamig na naman, kaya sulitin natin na makapunta sa mga park na malapit dito sa bahay. Mga park na nagsisilbing hingahan ng mga Canadians, bata man o matanda. Kakahatid ko lang ng anak ko sa school niya at nakapagluto na rin tayo ng tanghalian. Pagkakataon ko na para makapag-scooter na isa sa libangan ko dito sa Canada. Bagamat manawig na ang panahon at bumabagsak na sa 4 degrees ang temperatura, nasanay na rin ako sa lamig at sa hampas ng hangin sa aking mukha habang nakascooter. Tila ba kumapal na yata ang balat ko at namanhid na ng konti sa lamig ng Canada. So today, ito muna tayo na park. Lakad-lakad tayo sa dali. Parang pwedeng maglaro ng mga water fountains. So pwedeng maglaro din yung mga bata. So pag taglamig, pag nagsimula, naka-close na sila. Yan, tingin tayo dito ng mga maglakad-lakad tayo dito. Tingin tayo ng mga fall trees. Kaya may nakikita na ako pero hindi masyadong marami. Nandito na tayo sa Hawthorne Park. Isa lang to sa 3 parks na malapit dito sa bahay. Dito ako madalas sumatambay sa umaga pagkahatid ko sa anak namin sa school dahil sa hapon pa ang trabaho ko. Tahimik, maliwalas, malinis ang hangin. Tamang-tama para makapag-relax. Dito pa lang sa British Columbia ay may 644 provincial parks na. Di pa kasama ang mga protected areas, ecological reserves, at mga conservatories. So today, wala naman tayo masyadong agenda. Ikot-ikot lang tayo dito sa park. Dito sa Hawthorne Park, kung saan madalas akong matambay, umiikot-ikot. Pag ganitong umaga, maraming nagme-maintain ng park. Mga employee ng City Hall. Kasi makita mo dito, inaalagaan nila yung mga park nila. Kaya tingnan yung mga damo, nakatrim yan. Malinis. Sana nga may ganito sa Pilipinas pero wala. Diba? Napakagandang space. Dito nagsi-celebrate ng mga birthday party sa mga bata. So, magtingin-tingin tayo ng mga fall trees. Kasi ngayon ko lang na-appreciate yung mga fall trees. Popular kasi cherry blossoms, diba? Pero ganda rin pala ang fall. Ay, dyan ako madalas umuupo. Yan, sa bench na yan. Tapos minsan nagigitara ako dyan. Kasi may maliit na pond. Saka may mga, ewan ko ba, bibe na lumalangoy. Pinapahalagahan ng Canada ang mga parks na ito dahil kasama to sa tax na binabayaran ng mga Canadians. Tingnan nyo to guys, ang ganda. Kulay orange na parang red. Ganda nitong punong to.
Kaya dito pa lang, kitang-kita mo na may kinapupuntahan ng buwis mo na binabayaran. Bakit nga ba hindi ito nagawa sa Pilipinas? Sa mga balita pa lang ngayon, tsak, alam mo na rin ang kasagutan. So, yeah guys, dito pa tayo sa Hawthorne Park. So, yung nasa likod ko na yon is a walking trail. So, pag pumasok ka dyan, para ka lang nasa gubat. Pero, napaka-peaceful. Just be watch out with, sa mga insects na nasa loob. At mga squirrel. May mga squirrel din dito na nagkalat. Oh, may basketball court dito. Oh, may net. Dati walang net yan, no? Inaayos nila. Inaayos ng city. So, dito sa Canada, pinapahalagahan nila yung mga open space. Gaya ng park na to. Kasi kompleto na siya ng mga amenities. Ito, nandito tayo sa loob ng basketball court na pwede mong gamitin anytime. Basta libre. At may malaking space doon sa likuran ko. Madalas kapag medyo warm yung weather, mga summer, dito sa mga park nagse-celebrate ng mga birthday yung mga bata. At dito naman sa likod ko, kumpleto ng mga playground para sa mga medyo maliliit na bata. At doon sa kabila naman, para sa mga medyo malalaki na. So kumpleto. Swing muna tayo guys. Oh, basa pala. Ay. Oh, medyo siguro yung fog. Basa pala, hindi tayo makakapag-swing. Ganda talaga dito, no? So, minsan mapapaisip ka na lang talaga kung ang Pilipinas ay hindi kurakot, mga politikong namumuno. Sigurado may mga ganito rin tayo sa Pilipinas. Mga espasyo na nagagamit, hindi lang ng mga bata, pero kahit ng mga matatanda. Kasi ito yung lugar kung saan sila nakakapahinga, pag-exercise, at nakakapag-relax. So, ito naman yung spray park na tinatawag. So, hindi siya swimming pool, pero usually may mga water fountain. Pwede mong i-on yan. But dahil malamig ngayon, nakasarado. At may washroom din dito, kaya lang pag pala ganitong taglamig, sarado pala. Tuwing weekend lang, saka holiday, nakabukas. Malayo talaga diferensya ng Pilipinas at Canada. Pareho maganda, pero hindi parehas na mapalad sa mga namumuno. Kung isipin natin, simpleng parke lang naman ito. Isang espasyo na may positibong epekto sa mga taong nakatira malapit dito. Isang espasyong nag-uugnay sa bawat Pilipino. Isang espasyong magpapatunay ng buwis mong pinabayaran ay kayang ilan sa mga Pilipino.